I but Christ, my Savior true, is in the hustle and bustle of life's busy pace. We often get caught up in the chase, chasing after things that don't matter, forgetting what truly matters. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. In the midst of our worries and fears, we can find comfort and peace when we turn to the Lord and seek His guidance. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Don't be afraid to trust in Him. He knows what is best for you. Just put your faith in Him, and He will see you through. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side,
Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Magandang umaga po. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong pagbangon sa atin, paggising sa atin ng may kalakasan. Good morning po kay Sister Edith at Pastor Boyd yan sa Pangil, Laguna. Tayo muna po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa kalayaan na binigay niyo sa amin para amin pong mapagbulayan muli ang inyong mga salita. Hiling po namin ang inyong pong banal na espiritu ang sa amin po yung mangusap at sa amin po yung magturo. Dalangin din po namin na linisin niyo ang aming mga puso na anumang karumihan meron kami. Pagpalain niyo po ang inyong pong mga salita na amin po mapagbubulayan. Ito po'y aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating pong mga kapatid, sa ating pong mga kapatid diyan sa Kalamba at maging sa Bicol. Good morning. Yan, dito na po tayo sa Psalms chapter 73 verse 10 to 14. Ito po yung ating pong pag-aaralan, pagbubulayan. Ito po yung karugtong nung ating pong nakita kahapon at talakay kahapon patungkol sa paano ba nakakapasok yung bitterness sa puso at ito ay sabihin natin lumalaki doon sa puso ng tao at nagiging nako-contaminate yung kanyang buong pagkatao, yung kanyang buhay. Nakita natin na isang dahilan ay dahil nakalimutan yung pong kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay personally. At pangalawa ay yung dahil sa mga pagkainggit na nakikita natin doon sa bakit nagiging maganda, maayos yung buhay kahit na yung iba ay hindi naman nananampalataya. Kung titingnan naman, yung iba naman ay hindi naman nagtatapat, hindi naglilingkod, pero mas nagiging maayos pa yung buhay nila kumpara sa atin. Kaya minsan, mas naandun yung yung envy. Kaya dito po nagsisimula na makapasok yung bitterness. Ngayon, karugtong po ito, doon sa ating pong na pagbulayan kahapon. Dito po sa verse 10,
Sabi ng Bible, therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. And they say, how that God know? And is there knowledge in the Most High? Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Verily, I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. Ayan po, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po yan, kung yung una na nakita natin, dahil nga po sa envy at saka doon sa nakalimutan yung goodness ng Diyos sa buhay ng tao o ng isang mananampalataya, kaya nakakapasok yung bitterness. Ngayon, isa pa po ito, kaya minsan dahil dito sa pag-question natin, we question the value of trying to live a godly life. Para bang namumuhay naman kami mabuti. Namumuhay naman kami nagsusumikap naman kaming mabuhay ng makadiyos na pamumuhay. Minsan na nagiging katanungan minsan sa puso ng tao na bakit ganito bakit ganito pa rin? Kahit na nagsusumikap, kahit naglilingkod, pero ganito pa rin yung buhay. Ito po yung nangyayari. Yung ating pong world view as a Christian ay nagiging naaatake. Oo. Kaya minsan tinitingnan natin yung ating mga ginagawa, tinitingnan natin yung ating paglilingkod, tinitingnan natin yung ating mga, sabihin natin yung sakripisyo, tapos wala tayong nakikitang good result, wala tayong nakikitang sabihin natin yung ating ine-expect na blessing ay hindi naman nangyayari. Kaya para bang nagko-question na tayo na bakit ganon? Naglilingkod naman kami, gumagawa naman kami, pero bakit ganito? Kaya dito po nagsisimula. Dahil sa ganun pong bagay, dahan-dahan nakakapasok yung kapaitan doon sa puso ng tao, sa puso natin. Kapag ganito yung ating pong nagiging tingin doon sa ating pong buhay, at ang tanong na natin ay parang walang silbi. Parang anong halaga ng ating ginawang pagsusumikap mabuhay ng may ng makadiyos na pamumuhay. Yun po yung nagiging tanungan. Tinatanong minsan natin sa ating mga puso. At hindi lang tayo, marami mga anak ng Diyos, marami mga mananampalataya. Kaya talagang ganito po yung nangyayari. Ganito yung nakikita. Para bang pag nakita yung iba, sa buhay ng iba, sila binibless, sila may pagpapala, numuunlad, lumalago, gumaganda yung kalalagayan, pero yung may iba naman na nagsusumikap, talagang namumuhay ng makadiyos, pero hindi kagaya nung nakikita niya sa iba, yung mga pag-unlad ng kanyang buhay. Kaya naku-question yung halaga ng kanyang mga paglilingkod, yung kanyang pagsusumikap na mabuhay ng makadiyos. Ano po ang susunod kapag nangyari yun? Dahan-dahan na napapasok na yung kapaitan sa kanyang puso at dahan-dahan na magkakaroon siya ng pagtalikod. Po yung backsliding heart. Doon na po mabubuo dahil nga po doon. Nakalimutan na yung kabutihan ng Diyos at naandun na yung pagkainggit sa nangyayari sa iba. Tapos, naku-question na yung kanyang ginagawa na para bang wala naman nangyayari. Ngayon po dito? Bakit na ganun? Bakit naku-question minsan ng tao, ng anak ng Diyos o natin, yung ating yung halaga, yung value ng ating pagsusumikap na mabuhay ng makadiyos? Ano sabi doon sa verse 10? Therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. Ano pong nangyayari?
tayo po ay lumulubog tayo doon sa tinatawag na yung ating sarili, nalulubog doon sa tinatawag nating self-pity. Para bang tinitingnan natin yung sarili natin na kawawa dahil kahit na anong gawin, kahit na anong ginagawa natin ay parang wala namang blessing, parang wala namang biyaya, parang wala namang nangyayari, walang pag-unlad. Minsan ganito ang nakikita po natin sa ating pong buhay. Nakikita natin yung sarili natin na kawawa naman ako. Na bakit ganito yung nangyayari sa akin? Sila ay umuunlad yung kanilang pamumuhay, sila yung kanilang ginagawa ay umuunlad, sila yung kanilang pagkatao ay lumalago, tapos bakit ako ganito? Kawawa naman ako. Naandun yung yung self-pity, at ano pong nangyayari? Doon na siya ay nalulubog na. Para bang kumunoy na natatapakan niya at dahan-dahan na siya na lumulubog. Kaya dito po parang puzzle sa kanya. Parang puzzle na bakit ganon? Naglilingkod naman, pero hindi naman lumalago, hindi umuunlad. Bakit ganon? Nagsusumikap naman maglingkod, pero bakit wala pa rin? Walang answered prayer, wala yung mga blessing, walang pag-unlad, walang pagpapala. Kaya sabi dito, therefore, his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. Diba? Para bang tinatanong na, ba't yung mga unsaved sila, ang gaganda ng kalalagayan? Diba? Kaya nagsisimula na dito, nangyayari na nagkakaroon tayo ng katanungan sa ating ginagawa, at minsan nawawala na ng halaga para sa atin yung ating ginagawang paglilingkod. At pag nangyari ito, ano pong susunod? Di manlalamig ka na sa iyong ginagawang paglilingkod. Manghihina ka na sa iyong paglilingkod. Kasi makikita mo yung iba, binibless, yung iba, gumaganda yung kalalagayan, yung iba, gumaganda yung kanilang buhay, kahit hindi sila nagtatapat. Tapos ikaw na nagsusumikap magtapat, ay para bang ang nangyayari ay nagsusumikap ako pero walang nangyayari. Diba? Parang nag-iipon ako pero hindi napupuno. Parang ganon. Para kang sumasalok sa isang balon nang iyong isinasalok ng tubig ay basket, kaya hindi napupuno. Ba? Kaya nang lumarating sa puso ng tao yung self-pity, at doon na siya. Lumulubog siya doon sa pagkaawa niya sa kanyang sarili. Kawawa naman ako. Diba? Bakit ganito yung buhay ko? Yan. Kaya po yan. Maging mapagbantay tayo sa ating pong mga sarili. Baka hindi natin napapansin na naandun na tayo sa ganitong kalalagayan. Alam po, naku-question na natin yung halaga ng ating pagsusumikap, yung ating sumikap na mabuhay ng makadiyos. At kapag question na natin yan, ano pong susunod yan? Pababayaan na natin yan. Magiging paisi-isi na lang yung ating pong buhay dahil ang nasa isip natin, wala naman maglingkod ka o hindi, ganun din naman, di ba? Magiging ganun po yung kaisipan natin. Verse 11, and they say, how that God know, and is their knowledge in the Most High. Di ba? Sabi dito sa verse 11, sinasabi na, paano nalalaman ng Diyos? Diba? May kaalaman ba sa kataas-taasan? Para bang ang tingin na niya dito ay mababaw na. Nearsighted na siya. Yung mga ang kanyang nakikita na lamang ay yung mga malalapit. Yung kanyang perspective ay
temporal. Kagaya po ng perspective ng mga wicked. Ito po yung mangyayari kapagka na-question natin yung value ng ating pagsusumikap na mamuhay ng makadiyos at ang magiging pananaw na natin mababaw na, magiging kagaya na lamang ng kung anong pananaw meron ang sanlibutan. Diba? Para bang ang gusto na lamang, ang nakikita na lang natin yung mga bagay dito sa mundo. Maraming mananampalataya na ganun na lamang yung kanilang abot ng kanilang pananaw, ng kanilang paningin. Na para bang ang buhay hanggang dito na lang sa mundo. Kaya yung pagsusumikap, hanggang yung bagay lang ng mga material. Yun lamang yung sisikapan. Kailangan po nating ma-maintain yung pong eternal perspective. Kaya nga sabi ng Panginoon, set your affection on things above. Sabi sa Colossians, di po ba? Set your affection on things above, not on things on the earth. Magiging po tayo? Magiging tayong nearsighted. Para bang hindi na natin nakikita yung future, yung hinaharap na ang Diyos may plano sa ating pong buhay. Hindi na natin makikita na yung hinaharap na ang Diyos ay babalik para tayo kunin. Na ang Diyos ay babalik para tayo ay dalahin sa isang magandang dako na kasama siya. Ang Diyos ay babalik para bigay sa atin yung kanyang mga gantimpala. Hindi na natin minsan makikita yon. Kapag question natin yung value ng ating pagsusumikap to live a godly life. Tapos napansin natin na bakit yan to? Namumuhay ako ay ng mabuti pero ganito pa rin. Ayun na po yun. Malulubog tayo doon sa tinatawag na self-pity. At pangalawa, magiging tayong nearsighted. Yung ating pong anong tawag diyan, yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay sa buhay ay mababaw na. Parang hanggang ngayon na lang at parang wala nang bukas. Para ba sinasabi natin na hindi naman nalalaman ng Diyos. Ano po, mangyayari, magiging pananaw natin na kagaya dito ng katanungan dito ng Psalmist na and is there knowledge in the Most High? May kaalaman ba ang kataas-taasan? Para bang ang dating ay hindi alam ng Diyos, walang alam ang Diyos. Kaya ito po yan, nire-remind tayo na ma-maintain natin yung eternal perspective na yung buhay hindi lamang hanggang dito. Yung buhay po natin bilang anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ay hanggang sa kabilang buhay, eternal. At itong buhay na meron tayo sa ngayon, pansamantala lang ito. Verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. Ito pa. Kapag question natin yung value ng ating pagsusumikap mamuhay ng makadiyos, nakikita natin yung katagumpayan ng mundo, katagumpayan ng mga unsaved, at ano pong mangyayari sa atin dahil hindi natin nakikita sa ating sarili yon, yung mga hinahangad natin, mga bagay dito sa mundo, ano pong mangyayari? We become materialistic. Bakit? Kagaya ng sabi nung nakaraang nating lesson, naandun yung mabubuo yung pagkainggit. Yung pagkainggit doon sa prosperity ng mga wicked. Ang sabi doon sa verse 12, behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. Sabi niya, bakit itong mga hindi makadiyos, itong masasama,
Sila yung umuunlad, they prosper. Who prosper in the world? Nagsisilago yung kanilang kayamanan. Ito po yun. Ba't sila yumayaman? Kaya ang mangyayari, magiging rin tayong maghahangad na rin tayo doon sa kayamanan. Darating sa buhay, sa punto ng ating pong buhay na mas mahalaga na yung kukuha nating material na bagay kaysa sa maglingkod sa Diyos. Mas mahalaga na yung kikitain kaysa sa maglingkod sa Panginoon. Mas mahalaga na yung yung mga bagay material kaysa sa mga bagay espiritual. At dahil po diyan, naando na sa puso yung pong kapaitan. Ito, negatibo na yung nakikita eh. We become materialistic. We become materialistic. Hindi na mawawala na yung kakontentuhan natin doon sa ibinibigay ng Diyos na pagpapala. Hindi naman masama na naghangad tayo ng pagpapala. Basta alam natin na ito'y magagamit din natin para sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero dito kasi ang nangyari, nakita na niya yung kalalagayan ng mga wicked at nainggit na siya doon sa pagpapala ng mga wicked. Verse 13. Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Magigit tayong po. Ano yung una? Nakita natin, kapag ka-question natin yung value ng ating pagsusumikap na mabuhay ng makadiyos na pamumuhay, lulubog tayo doon sa self-pity. Yung pagkaawa natin sa ating pong sarili. Pangalawa, hindi lamang po yun. We become nearsighted. We become nearsighted. At minsan iniisip na natin na hanggang dito na lang naman ako eh. Pangatlo, magiging rin tayong materialistic kasi nakikita natin yung yung material na bagay sa ibang nawala sa atin. At yun na rin ang hahangarin natin. Pang-apat, sabi dito, verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Magiging tayong works-oriented. Para bang yung sinabi niya dito ng psalmist, I have cleansed my heart in vain. I have cleansed my heart in vain. Aking sabi niya, walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso. Sinasabi dito ng psalmist. At hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang sala. Magiging works-oriented yung buhay ng isang mananampalataya. Para bang ang gusto na lang niyang gawin ay ito, trabaho na lang ito. Hindi na yung sabihin nating service sa Panginoon, kundi isang trabaho na ginagampanan na lang. Hindi na tayo naglilingkod, kundi tumatrabaho. Tumatrabaho para pagpalain. Kaya po yung buhay paglilingkod, hindi na nakatuon yung focus sa pinaglilingkuran, kundi doon sa pagpapala na ibibigay ng pinaglilingkuran. Ang focus na ng puso ay hindi na
para mapasalamatan at papurihan ang Diyos sa kanyang paglilingkod, kundi para ano na po, para i-bless siya, para pagpalain siya. Yun na yung focus. Gagawin na niya na maglilingkod ako para pagpalain ako ng Diyos. Magbibigay ako para pagpalain ako ng Diyos. Gawin natin ito para pagpalain tayo ng Diyos. Hindi na ginagawa ko ito, maglilingkod ako dahil gusto kong pasalamatan ang Diyos sa aking buhay. Magsusuporta ako para pagpalain ako. Hindi na yung ang kanyang reason ay magsusupport ako para sa ministry, sa mga manggagawa, sa mga misyonero dahil bilang pasasalamat ko sa aking Diyos sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Magiging mali na po yung dahilan. Para bang ano na lang po, parang kaya niya gagawin kasi may kapalit na pagpapala. Trabaho na ang tingin doon sa paglilingkod. Trabaho na sinasahuran. Kaya marami ding mga may mga naglilingkod sa ministeryo na hindi na talaga paglilingkod. Naglilingkod para sa pagpapala. May mga narinig ako na grupo na kung bakit sila naglilingkod, bakit sila nagpumasok sa ministry, ay hindi dahil talaga maglingkod sa Panginoon. Dahil ang tingin nila doon sa ministry ay isang trabaho na sila ay bibigyan ng sweldo. Ganun na yung tingin. Pag nandito ka sa ministry, may sweldo ka. Hindi na po paglilingkod. Hindi na para sa kapurihan ng Diyos. Yung iba, may narinig dati akong ganitong prinsipyo ng isang lingkod ng Diyos na mag-akay kayo ng kaluluwa, mag-soul winning tayo, mag-aakay ng kaluluwa para marami ang dadalo at pag marami ang dadalo, marami ang magkakaloob. Di ba? Mali na yung motibo ng paglilingkod. Ang tingin na doon sa ginagawa niya ay isang trabaho na dapat sahuran ng Diyos. Kaya ang tingin na rin niya doon sa mga tao ay para bang isda na kanyang pagkakakitaan. Minsan kahit sa ating mga miyembro, mga anak ng Diyos, ito po yung nangyayari. Ang tingin na natin doon sa ating pong buhay espiritual, buhay pananampalataya, tayo ay magtatapat para tayo i-bless ng Panginoon. Nagiging ganon. Nagiging tayong materialistic, nagiging tayong works-oriented. Hindi na yung ating pong service sa Panginoon. Verse 14, "For all the day long have I been plagued and chastened every morning." Kaya ito po. Una, we drown ourselves in self-pity. Dito tayo, nalulubog tayo kapag question natin, when we question yung value ng ating pong pagsusumikap sa ating pong pamumuhay na maging mamuhay ng makadiyos, ay at nakita naman natin ay yung blessing sa ibang tao, yung ibang tao ay binibless kahit hindi sila nagsusumikap mamuhay ng may katuwiran, namumuhay ng matuwid. Tapos tayo na nagsusumikap mamuhay ng makadiyos ay hindi natin nakikita. Ano po nangyayari? Doon yung pagkaawa na natin minsan sa ating sarili. Doon tayo nalulubog. Pangalawa, ay nagiging tayong nearsighted. Na yung ating pong pananaw hanggang dito na lang. Nakalimutan na natin. Hindi na natin nakikita na mayroon pong kabilang buhay. Hindi na natin nakikita na yung ating pong buhay dito sa mundo ay temporal, na hindi natin nakita yung pong eternal na value ng ating pong ginagawa. Pangatlo, nagiging tayong materialistic.
Kaya ang gusto na rin natin, kung ano yung pagpapala na meron yung mga wicked, ay dapat ganito rin ako. Bini-bless din dapat tayo ng Panginoon. Gano'n ang nagiging pong kaisipan. At pang-apat ay yun nga, ang ating tingin na doon sa ating paglilingkod, lahat yan ay may sahod at may pagpapala. Totoo na ang Diyos po ay nagbibigay ng pagpapala. Pero hindi dapat yun yung ini-expect natin na sa bawat paggawa natin. Ba? Minsan na nangyayari, na-expect natin na sa bawat ginagawa natin ay may kapalit, may pagpapala. Ay parang nagiging trabaho. No work, no pay. Parang ganon. Parang nagiging ito gagawin ko ito sa Panginoon kasi may kapalit ito, may blessing ako dito sa Panginoon. Itong ministry ito, gagampanan ko ito, may blessing ako dito sa Panginoon. Aawit ako, may blessing ako sa Panginoon. Magsusupport ako, may blessing ito, may kapalit ito. Ano po, nagiging ganon yung pananaw o kaisipan. At panglima ay nakakalimutan na natin. We despise, binabaliwala na natin. Alin po? Yung disiplina ng Diyos. Nababaliwala na natin. Sabi niya doon sa verse 14, "For all the day long have I been plagued and chastened every morning." Tuwing umaga ako napaparusan, ako'y napapalo. Diba? Alam po, yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, minsan hindi na natin napapansin kung ito ba ay disiplina ng Diyos at binabaliwala natin kahit na minsan dinidisiplina na tayo ng Diyos. Bakit po? Question natin yung value ng ating pagsusumikap na mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Binaliwala natin yung discipline ng Panginoon sa atin. Kaya ito po, kung babalikan natin mula pa doon sa verse 1 hanggang dito sa verse 14, tatlong bagay yung nakita natin. Bakit nakakapasok yung bitterness doon sa puso ng tao? Una, dahil nakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos. We forget the goodness of God sa ating pong mga personal na buhay. Pangalawa, ay naandun yung envy. Nagkaroon tayo ng pagkainggit doon sa mabuti, maganda at madaling buhay ng mga wicked. Diba? At dahil doon, ano pong sumunod pa? Kuni-question na natin yung ating yung halaga ng ating mga ginagawa na pagsusumikap na mabuhay ng makadiyos. Kaya kapag nangyari yun, ano pong lalabas sa magiging resulta sa ating puso? Kapaitan. At doon po mag-uunti-unti na manglamig na tayo, manghina tayo spiritually, at tumalikod tayo. Dahan-dahan na i-adapt na natin ano ba yung ginagawa ng mundo dahil ang nasa isip natin, ganun din naman maglingkod ka o hindi, maging makadiyos ka o hindi, magtapat ka o hindi. Parehas lang din naman. Yun po makikita na natin. Kasi kapag tinignan natin yung buhay ng iba, bakit sila binibless? Bakit sila ganito? Bakit sila umuunlad? Ako nagsusumikap pa hindi umuunlad. Naandun na po yung kapaitan. Kaya ano po ito? Ano pong tinuturo sa atin? Paano para hindi makapasok, hindi manatili yung kapaitan sa ating pong puso? Para hindi yan lumago sa ating puso, mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Mas lalo tayong maging malapit sa Diyos. Huwag nating tingnan yung kanilang kalalagayan, sila man ay umuunlad, kung sila naman ay malayo sa Panginoon. Meron pong inilaan ang Diyos na mas magandang pagpapala sa bawat anak niya na nananatili, nagtatapat, anumang kanyang kalalagayan sa buhay. Meron pong nakalaan na maganda ang Diyos para sa iyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa paalaala, salamat sa saway, salamat sa hamon sa amin. At tulungan niyo po kami na amin po laging makita yung halaga ng amin pong mga ginagawa.
para sa inyo. Yung halaga ng aming pong pananatiling mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Yung halaga ng paninindigan sa aming pong buhay pananampalataya. Patawad sa aming pong minsang mga maling kaisipan, maling pananaw, at tulungan niyo po kami na ito po'y aming mapagtagumpayan. Dalangin ko po ang inyong mga anak sa buong maghapong ito ay kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang inyong pong protection at provision sa anumang pangangailangan, sa mga may karamdaman ay kagalingan, Panginoon, at patuloy na kayo po ang siyang mahayag sa amin pong mga buhay at patutuo. Bless niyo po ang bawat mga lingkod niyo na ginagamit sa inyo pong ubasan, at kayo po ang siyang patuloy na maitaas at mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aking samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Good morning at maraming salamat sa po mga kasama ngayong umaga. Kay Brother Leo, good morning. Maging kay Brother Roger Hermosa, magandang umaga po. Kay Sister Zenny, Sir na, at kay Brother Florante, good morning po sa inyo. At ganun din kay Marian Openya, yan sa New Zealand, good morning. Sir Bergie, good morning po. At kay Brother Carlito Ventura, good morning. Ganun din kay Preacher Ed, magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.